Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jaime. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Tay, ito po ang unang beses na pupunta ako sa probinsya niyo. Hindi kaya manibago yung katawan ko doon. Ang sabi kasi ni Tio Mac, bundok daw yung lugar niyo . Oo anak, mabundok nga ang lugar na kinalakihan ko. At noong dinala ko doon si nanay mo, hindi pa ganun kadami ang mga bahay. 20 taon na din ang nakakalipas simula nang umalis kami doon. Bala ko sanang doon na kami manirahan. Kaso nga lang, nagbuntis ang nanay mo sa'yo. Hindi sanay ang katawan niya, kaya napilitang kaming bumaba dito sa syudad. Kung nagkataon po pala, doon sana ako lumaki. Hindi rin, Jaime. Basta maraming dahilan kung bakit ko piniling dalhin kayo ng nanay mo dito sa syudad. O siya, iayos mo na ang mga gamit mo. Maaga pa tayong babiyahe bukas. Kung buhay lang sana si nanay, tay, no? Makakasama natin siya sa biyahe. Pabalik doon. Sana nga anak. Pero kung nasan man ang nanay mo ngayon, siguradong masaya na siya. Wala nang problema at wala nang sakit. Nung mga sandaling yun, naninirahan sa Maynila itong si Jaime, maging ang amang si Tatay Isko. Maagang naulila sa ina ang binata. Namatay ito ilang buwan matapos isilang siya. Tubong Antique si Isko. Samantalang ang ina naman ni Jaime, mula sa probinsya ng Iloilo. Nagkita ang dalawa sa Maynila. Nagpa siyang bumuo ng sariling buhay. Sinikap ni Isko na mabigyan ng magandang kinabukasan si Jaime. Hindi na ito nag-asawa. Itinoon na lamang ang pansin sa trabaho. Hanggang sa mapagtapos nito sa pag-aaral ang anak. Nakapasok bilang pulis si Jaime, kaya pinagretiro na nito ang ama. Mahigit 20 taon nang hindi nakakauwi si Isko sa probinsya, kaya naman nagpa siya itong ayain ang anak. Pumayag naman si Jaime. Gusto din ng binatang makilala ang mga kamag-anak. Tanging ang kapatid ni Tatay Isko na si Tio Mac ang palagi nitong nakakasalamuha. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumiyahe na ang mga ito papunta sa paliparan. Mahigit 1 oras ang kanilang gugugulin bago makarating sa mismong bayan. 30 minuto naman papunta sa mismong baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Isko. Jaime, uunahan na kita ha. Lahat ng nakatira sa baryo, kamag-anak natin, kaya huwag kang magugulat ha. Kung may magpakilala sa iyong pinsan o tiyuhin mo, at siya nga pala, buhay pa si Lolo Pedring mo. Wika ni Tatay Isko habang nakasakay sa habal-habal papunta sa kanilang baryo. Lolo Pedring? Hindi ba? Ang sabi mo sa akin lolo ko siya sa tuhod . Ilang taon na po ba yun? Tanong ng binata. Nagtataka ito dahil mahigit 50 taon na ang ama at kung buhay pa ang sinasabing matanda, mahigit kumulang 100 taon na ito. Hindi ko alam ang eksaktong edad ni Lolo Pedring . Sa tansya ko, 100 taon. Mahigit na. Malalaman natin yan mamaya lang. Pagdating dahil doon tayo dediretso. Tugon ng matanda. Hindi na muling nagtanong pa si Jaime. Naaaliw ito sa mga nakikitang katutubong bumababa mula sa kabundukan. Ilang minuto pang nakalipas, narating nila ang mismong baryo
Laking pagtataka ni Jaime. Tila naiwan ng panahon ng lugar. Ang mga bahay ay yari sa kahoy. Ang bubong naman ay gawa sa kugon. Matataas ang haligi. Nakaangat ng 5 talampakan mula sa lupa ang mismong sahig ng tahanan. Makakakyat ka lang sa pamamagitan ng hagdang gawa sa kahoy o hindi naman kaya gawa sa kawayan. Tanghaling tapat na mga sandaling yun. Ngunit hindi ramdam ni Jaime ang matinding init ng araw dahil napakadaming punong nakapalibot sa baryo. Sa gawing yon ang tahanan ni Lolo Pedring mo. Halika, nang maipakilala na kita sa kamag-anakan natin. Wika ni Tatay Isko. Habang naglalakad ang mag-ama, isa-isang naglalapitan ang mga matatanda. Hinahawakan sa kamay si Jaime. Nagsasalita ang mga ito sa dialektong hindi maintindihan ng binata. Tay, ano po ba yung sinasabi nila? Saka, bakit nila ako hinahawakan? Huwag kang matakot, anak. Yan ang paraan nila ng pagpapakita ng malugod na pagtanggap. Ang mga nakakatandang yan, kabilang sa ating pamilya, sila ang malalayong tiyahin at tiyuhin mo. Wika ni Tatay Isko. Pagkapasok sa bakuran, nagsipagtakbuhan naman ang ilang batang babaeng may dalang kwintas na gawa sa bulaklak. Tila pinaghandaan ng husto ang kanilang pagdating. Dahil pag-akyat ng binata sa tahanan, nakahain sa hapag ang sari-saring putahe. May litsyon pang nakalapag sa pinakagitna ng mesa. Maligayang pagbabalik sa totoo mong tahanan, Isko. Mahabang panahon na din nang nakalipas. Simula nang umalis ka. Ito na ba ang anak mo? Malaki na pala at kagaya mo. Matipuno at napakagwapo. Wika ng isang matandang babae. Maraming salamat, Tia Sonia. Siya nga po pala si Jaime, ang anak namin ni Karina. Isa na itong pulis. Jaime, siya ang tiyahin ko, si Lola Sonia mo. Tugon ni Isko. Lumapit naman si Jaime at inabot ang kamay ng matanda para magmano. Mano po, Lola Sonia. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Wika ni Jaime. Nakatitig lamang sa kanya ang matanda habang nakangiti. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Kagaya nga ng sinabi ni Lolo Pedring, darating ang panahon na muling babalik ang totoong tagasunod. O siya, bakit hindi muna tayo kumain? Nagugutom na po kasi kami. Hindi na naituloy ni Aling Sonia ang sasabihin. Biglang iniba ni Tatay Isko ang usapan. Hindi naman na ito pinansin ni Jaime. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong gumugulo sa isipan ng binata. Tahimik na kumakain si Jaime habang nakatitig sa matanda. Nakikipag-usap ito kay Tatay Isko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit walang maunawaan ang binata kaya hindi na lamang ito pinansin. Matapos kumain, naupo ang binata sa maliit na pasilyo habang pinagmamasdan ang mga kabataang naglalaro. Maya-maya pa, pinapasok na ang mga ito sa tahanan upang matulog. Noong kabataan mo, hindi kita pinatulog ng tanghali. Pero dito, hanggang ngayong kaugalian pa din ng mga magulang na patulugin ang kanilang mga anak pagsapit ng 1:00 ng hapon. Wika ni Tatay Isko. Naupo ito at nagsindi ng sigarilyo sa tabi ng binata. Ang akala ko ba, tay, inihinto mo na yung paninigarilyo mo?
Tanong ng binata, sabay kuha ng hawak na sigarilyo ng ama. Paminsan-minsan na lang naman. Pero maiba ko. Mamaya isasama kita sa kwarto ni Lolo Pedring para tuluyan mo siyang makilala. Sige po tay, may idlip mo muna siguro ako ha. Medyo napagod po ako sa mahabang biyahe. O sige, mamaya pa namang gigising si Lolo Pedring mo. Gamitin mo yung kwartong yon sa gawing kanan ha. Akin yung katabi ng sayo. Wika ni Tatay Isko. Pagpasok sa silid, namangha ang binata dahil sa mga makalumang disenyo ng tahanan. Halos antigo din ang mga kagamitan mula sa kubyertos hanggang sa mga lamparang nakalapag sa sulok ng tahanan. Nahiga ang binata. Tinitigan ang kisaming gawa sa sawali o hinabing kawayan. Ipinikit nito ang mga mata. Sa kuna-unahang pagkakataon, naramdaman ng kakaibang kapayapaan. Mabilis na nakatulog si Jaime. Nagising na lamang ito sa malakas na tawanan ng mga tao sa labas ng silid. Pagdilat na mata, napansin itong hapon. Tanaw mula sa bintana ang napakagandang tanawin ng palayan na nasisinagan ng papalubog na araw. Maya-maya ay pumasok si Tatay Isko. Sinabihan itong lumabas dahil gising na si Lolo Pedring. Halika na Jaime. Naipakilala na kita kay Lolo Pedring. Inaantay ka na ng matanda. Wika ni Tatay Isko. Marahang lumabas si Jaime sa kwarto. Nakita ang matandang nakaupo sa mahabang upuan. Puro puti na ang napakahaba nitong buhok. Kapansin-pansin ang mga markang nasa mukha at kamay na matanda. Nakikipagtawanan ang matanda sa mga batang nakaupo sa tabi. Nahinto lamang ito sa pakikipagbiruan nang mapansing nakatayo si Jaime sa kanyang harapan. Lumapit ka po at maupo sa tabi ko. Ikaw na ba ang anak ni Isko? Wika ng matanda. Ako nga po. Mano po Lolo Pedring? Tugon ng binata. Sabay abot sa kamay na matanda para magmano. Habang hawak ng binata ang kamay nito, isang pangitain ang dumaan sa kanya. Nakita ni Jaime ang malahalimaw na nilalang. Kulay itim ang balat na may nagbabagang mga marka sa mukha maging sa braso. Nabitawan ni Jaime ang kamay ng matanda. Bahagyang napaatras. Hinawakan nito ang baril na nakasukbit sa kanyang likuran. Hinawakan naman ni Tatay Isko ang kamay nito at sinabing, "Huwag kang matakot, Jaime. Ito ang angkang pinagmulan mo. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat noon. Yon ay dahil gusto kitang protektahan. Pero alam ko ding darating ang panahon na mananaig ang katanungan tungkol sa totoo mong pinagmulan." Wika ni Tatay Isko. Hindi lubos maunawaan ni Jaime ang sinasabi ng ama. Muli itong tinawag na matanda upang maupo at sa pagkakataong yun, lumapit si Jaime. "Huwag kang matakot sa lahing pinagmulan mo, Jaime. Ito ang ugat ng iyong pagkatao." Wika ni Lolo Pedring. Hindi pa din lubos maunawaan ng binata ang mga sinasabi nito. Dahil sa sobrang pagkalito, napilitang lumabas ng tahanan ang binata. "At saan ka naman pupunta, Jaime? Bumalik ka dito!" Sigaw ni Tatay Isko. Ngunit nagpatuloy sa pagtakbo ang binata hanggang sa makalabas ito sa bakunan. "Josefa,
Sundan mo ang pamangkin mo. Siguruhin mong walang gagalaw sa kanya. Hindi pa siya lubusang kilala ng iba nating kalahi. Siguradong pag-iinteresan ng mga yon ng apo ko. Wika ni Lolo Pedring. Maliwanag po, Amang. Ako na po ang bahala kay Jaime. Tugon ng babaeng nagngangalang Josefa. Josefa, siguruhin mong makakauwi ng ligtas si Jaime. Kagaya po ng sinabi ko, Manong Isko, ako na po ang bahala sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yun, lumabas ng tahanan si Josefa. Sinundan si Jaime. Naglalakad ang binata sa gitna ng kagubatan habang iniisip ang mga sinabi ng matanda. Ito ang isa sa mga kahinaan ng binata. Kapag hindi nauunawaan ang mga bagay-bagay, mas gugustuhin niya itong takasan. Sa kalagitnaan ng pamamasyal, isang lalaki ang nakasalubong nito. Pilit umiiwas ang binata, ngunit sadyang hinaharangan siya ng lalaking yun. Aba, oras na ng gabi, kaibigan. Anong ginagawa mo dito sa gubat? Hindi mo ba alam na naglipa na sa paligid ang mga masasamang loob? Wika ng lalaki. Isa akong pulis, kaya huwag kang mag-alala dahil kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Tugon ng binata. Tumawa ng mahina ang lalaki at hinawakan ito sa balikat. Hindi kinakatakutan ang mga pulis sa lugar na ito, kaibigan. Dahil wala din namang magagawa ang mga baril nyo. Muling wika ng lalaki. Sabay higpit ng hawak nito sa balikat ng binata. Binunot ni Jaime ang baril. Ngunit nang ipuputok na sana ito, napansing wala na sa tabi ang lalaki. Malaking pagkakamali ang ginawa mong paglabas ng ganitong oras. Dahil hindi lang ako ang nag-aantay sa iyo. Marami kaming natatakam sa dugo ng isang dayo. Wika ng lalaki. Sabay palit ng anyo. Naglabasan din mula sa likod ng mga puno ang ilan pang mga nilalang. Saka pa lamang napagtanto ni Jaime na mga aswang ang kaharap. Akmang susugod na sana ang mga ito nang biglang humarang si Josefa. Magsitigil kayo. Sa oras na masaktan ng binatang yan, mananagot kayo kay Amang Pedring. Sigaw ni Josefa. Tumawa ng malakas ang lalaki at kinutya pa ito. Huwag ka nang makialam, Josefa. At pwede ba, huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Amang para gawin ang pagkain namin. Taon na ang nakaraan nung huli kaming nakakain ng sariwang karne ng tao. Ismael, hindi ako nakikipagbiruan. Apo ni Amang Pedring ang batang ito at sisiguraduhin ko sa iyong pagbabayaran mo sa oras na magalusan mo siya. Wika ni Josefa. Ngunit hindi pa din nakinig si Ismael. Sinugod nito ang dalaga at nang makalapit na ito sa kinatatayuan ni Jaime, isang malaking itim na nilalang ang nagpakita. Ito yung nilalang sa pangitain ni Jaime. Sinabihan ko na kayo na huwag gagalawin ang binatang ito. Bakit hindi ka marunong makinig, Ismael? Na walang ka na ba ng respeto sa iyong patriarka? Ang taong ito ay ang aking tagasunod. Wika ng nilalang. Lumuhod ang mga aswang sa harapan nito. Humingi ng kapatawaran.
Patawarin po ninyo ako, Amang Pedring. Hindi ko po alam na totoo pala ang sinasabi ni Josefa. Patawad po. Pagmamakaawa ni Ismael. Hindi kayo sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa aking apo. Ayoko nang mauulit ang pangyayaring ito. Sige na, Josefa. Dalhin mo na si Jaime sa bahay. Tugon ni Mang Pedring. Matapos ay umuwi na din ito. Pagkarating na matanda, kausap na ni Tatay Isko ang binata. Ay nako, bakit ka naman tumakbo palabas? Alam mo namang hindi ka kilala sa lugar na ito, ha? Wika ni Tatay Isko. Inawat naman ito ni Mang Pedring. Huwag mo nang sisihin ang anak mo. Kung tutuusin, kasalanan mo ito, Isko. Dahil sa halip na ipakilala mo siya sa pinanggalingang angkan, itinago mo sa kanya ang katotohanan. Patawad po, Lolo Pedring, ha? Pero gusto ko lang magkaroon ng normal na buhay ang anak ko. Pero kailanman, hindi magkakaroon ng normal na buhay ang mga kagaya natin. Sa malaot madali, matutuklasan ng anak mo ang katotohanan. Kahit anong tago pa ang gawin mo, hindi may kakailang nananalaytay sa kaugatan niya ang dugo ng isang gabunan. Siya ang napili kong tagapagmana. Kaya masama ang loob ko nang umalis kayo ng asawa mo. Naging makasarili ka, Isko. Ipinagdamot mo sa iyong anak ang buhay na nararapat para sa kanya. Patawad ho, Lolo Pedring. Pero sa tingin ko, hindi ito ang buhay na gugustuhin ni Jaime. Pag-uusap ng maglolo. Sa pagkakataong yun, sumagot na si Jaime. Tay, paano mo naman nasabi na hindi ko gugustuhin yung buhay na to? Tinanong mo man lang ba ako? Ni minsan naisip mo ba na may gumugulo sa isipan ko? Mga tanong na nangangailangan ng kasagutan. Ni minsan ba tinanong mo sa akin kung gusto kong makilala yung angkan na pinanggalingan ko? Itinago ko ang lahat sa'yo sa kagustuhan kong magkaroon tayo ng normal na buhay. Ito ang dahilan kung bakit ko piniling umalis sa lugar na ito. Dahil para sa akin, masalimuot ang kinalakhan kong paligid. Ayokong maranasan mo yung ganon, Jaime. Maunawaan mo sana na ang ginawa ko noon ay para sa ikabubuti niyo ng nanay mo. Hindi ko din naman masisisi ang tatay mo, iho. Sadyang magulo ng mga panahong ipinagbubuntis ka ng nanay mo. Nasa kalagitnaan kami ng malaking problema. Dahil sa kapatid kong si Gardo, ikaw ang ikatlong salinlahi. At sa kaugalian ng ating angkan, sa hanay mo magmumula ang susunod na patriarka. Sa makatuwid, isa kang tagasunod o tagapagmana. Alam mo ba kung ilang taon na akong nabubuhay, Jaime? Wika ni Lolo Pedring. Bahagyang kumalma ang sitwasyon. Naupo ang binata at pinakinggan ang lahat ng sasabihin ng matanda. Ngayon, Lolo Pedring, handa ako makinig sa lahat ng sasabihin niyo. Gusto kong malaman mula sa umpisa at kung bakit humantong sa ganito. Naupo si Lolo Pedring sa tabi nito. Hinawakan ang kamay ni Jaime. Bakit hindi ikaw mismo ang tumuklas ng nakaraan ng ating angkan? Wika ng matanda. Unti-unting lumabo ang paningin ng binata. Dahan-dahang nawala ng ulirat. At pagdilat ng mga mata. Nagising ito dahil sa ingay ng mga naglalarong kabataan. Iniikot ng binata ang tingin. Napagtanto na nasa sentro ito ng baryo. Halos walang pinagbago. Kaya naman naisip ni Jaime na baka nananaginip siya. At nakikita ang buong kapaligiran. Iniikot ng binata ang tingin sa paligid. Tumayo ito.
Akmang maglalakad na sana papunta sa direksyon ng tahanan ni Lolo Pedring nang makita nito ang nagkakagulong mga tao. Papasok na ang mga ito sa bakuran ng kanilang tahanan. May mga dalang sandata para malaman ang dahilan. Naglakad si Jaime papasok ng bakuran. Malayo pa lamang ay dinig na nito ang galit na sigawan ng mga tao. Maya-maya pa, lumabas ang isang matipunong lalaki. May mga marka din ito sa muka, nakagaya kay Lolo Pedring. Nakatayo sa tabi nito ang isang binata. Tinatayang nasa 15 taong gulang pa lamang ito. Itinaas ng lalaki ang kamay at nagsipagtahimik ang mga tao. Makinig kayo sa sasabihin ko. Nakarating na sa akin ang hinanaing nyo. At alam kong nag-aalala kayong lahat dahil maaaring wala nang sumunod sa hanay ko bilang pinuno. Maging ako ay nag-aalala din. Ngunit isang biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng mga bathala. Hindi tuluyang naputol ang linya ng mga tagasunod. Nagbigay ng prediksyon ng ating manghuhula. Isang sanggol ang isisilang mula sa lahi ni Isko. 25 taon mula sa mismong araw na ito. Ibibigay ko sa inyo ang susunod na pinuno. Wika ng lalaki. Saka pa lamang napagtanto ni Jaime na ang lalaking nagsasalita sa harapan walang iba kundi si Lolo Pedring, at ang binatang nakatayo sa tabi nito ay ang kanyang ama. Nagsigawan ang mga tao. Ipinagdiwang ang tila magandang balita. Ngunit pinagmamasdan nito ang reaksyon ng binatang si Isko. Tila hindi ito masaya sa narinig. Mabilis na dumaan ang mga taon sa harapan ni Jaime. Naging ganap ng binata si Isko. Nakita ni Jaime na papasok ito sa kanilang tahanan kasama ang isang magandang dalaga. Sumunod si Jaime sa loob ng bahay. Napansin itong tila hindi siya nakikita ng mga naroon. Kaya naupo ito sa isang sulok upang pakinggan ang pag-uusap. Siya na ba yung sinasabi mong kasintahan, Isko? Napakagandang dalaga. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, iha? Tanong ni Lolo Pedring habang iniaabot ang kamay sa dalaga para magmano. Siya nga po pala si Clemencia, Lolo Pedring. Tama po kayo. Kasintahan ko nga po at may mahalagang bagay kaming sasabihin sa inyo. Tugon ni Isko. Magsalita ka, iho. Pero bago yan maupo muna kayo. Halatang pagod yung dalaga mula sa mahabang biyahe. Mahalaga pong malaman niyo ang katotohanan ito ng mas maaga, Lolo. Alam kong malaking pagkakamali yung nagawa namin. Kasalanan sa Diyos. Pero wala na po kami magagawa Nabuo po yung aming pagmamahalan. Nagdadalang tao na po si Creensya. Napangiti si Mang Pedring nang marinig ang sinabi ni Isko. Nilapitan nito ang dalaga at laking gulat ni Creensya nang biglang lumuhod sa kanya ang Ginoo. Hindi nga nagsisinungaling si Isko. Nasa loob ng sinapupunan mo ang isang sanggol na lalaki. Isa itong magandang balita. Magsipaghanda kayo para sa isang salo-salo. Ipatawag ang lahat ng mga kaanak at may sasabihin akong mahalaga, kailangang malaman ito ng lahat. Masayang wika ni Mang Pedring. Hindi naman maunawaan ni Creensya ang nangyayari. Ano bang nangyayari sa taong yun? Teka, siya ba yung sinasabi mong Lolo Pedring mo? Parang mas bata pa siya sa tatay ko Saka bakit ganun na lang yung saya niya? Ano bang meron? Ang buong akala ko nga papagalitan tayo nun Tanong ng dalaga. Oo, Creensya. Tama ka. Siya nga si Lolo Pedring. Hindi mo lang mahalata sa kanya pero
Matanda na yon. Malalaman mo din ang lahat pagtagal. Sa ngayon, hayaan mo muna siyang magsaya. Ngayon ko lang nakitang ganun kasaya si Lolo Pedring eh. Tugon ni Isko. Nang gabi ding yun, nagkaroon ng malaking kasiyahan sa bakuran ng matanda. Dumalo ang halos lahat ng mga taga-baryo, maliban na lamang sa angka ng kapatid ni Mang Pedring na si Gardo. Lolo, napansin ko na parang hindi dumalo si Lolo Gardo ah. Hanggang ngayon ba, galit pa din yun sa'yo? Tanong ng binata. Hindi na mawawala yung galit ng Lolo Gardo mo sa akin, Isko. Habang buhay na niyang dadalhin yon. Hindi niya matanggap na ako ang pinili ng aming amang magpatuloy ng pamumuno. Yan nga din po yung gusto kong malaman, Lo eh. Hindi ba? May kakayahan namang mamuno si Lolo Gardo. Pareho lang kayong nanggaling sa angka ng mga patriarka, hindi ba? Oo. Pareho lang kami nagmula sa angka ng mga patriarka. Ngunit magkaiba ang aming mga pananaw. Gusto ni Gardo na lipulin ang ibang lahi ng mga aswang. Dahil nakakadungis lamang ito sa ating mga gabunan. Hindi ito ang gustong mangyari ni Ama. Kaya sa akin niya ipinamana ang pamumuno. Pagpapaliwanag ni Lolo Pedring. Ayon pa dito, ang dahilan ng madalas na kaguluhan sa baryo, ang ilang beses na pagsubok ni Gardong pabagsakin ang kanyang pamumuno. Dahil alam nitong wala ng susunod na tagasunod, nagkaroon ng apo si Gardo. Ito ang kanyang ipinagmamalaki sa ibang kalahi. Ngayon, nagbago na ang lahat, Lolo. Dumating na ang anak ko. Pero natatakot din ako sa maaaring mangyari sa aming mag-asawa eh. Ayokong ilagay sa alanganin ang buhay ng mag-ina ko, Lolo. Hanggat nandito kayo sa poder ko, walang mangyayari sa inyong mag-anak. Matagal na inantay ng ating angka ng pagdating ng anak mo. Kaya pangangalagaan nila ito at hindi hahayaang may mangyaring masama. Wika ni Lolo Pedring. Matapos ang gabing yun, pumunta ang mga ito sa tahanan ni Creensya upang formal na hingiin sa mga magulang ang kamay ng dalaga. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito. Dahil kilala nila si Isko, alam nilang may sapat na kakayanan ang binata para buhayin ang dalaga. Itinakda ang kanilang kasal sa mismong bakuran ni Mang Pedring. Namuhay ang mga ito ng mapayapa sa baryo. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan na lubusang nakapagpabago ng sitwasyon. Habang tahimik na natutulog si Creensya, isang nilalang ang pumasok sa kanilang silid. Mabuti na lang at naramdaman ito ng kapatid ni Isko na si Mac. Dali-dali itong pumasok sa silid. Nahuli sa akto ang nilalang. Nakaamba na itong butasin ang tiyan ni Creensya para makuha ang sanggol. Mabilis na sinugod ni Mac ang nilalang. Dali-dali namang lumabas ng bintana dahil sa malakas na kalabog. Nagising si Creensya, maging si Tatay Isko na nooy nasa balkonahe. Nagulantang nang biglang sumigaw ang asawa. Dali-dali itong pumasok sa silid. Nakitang nanginginig sa takot si Creensya. Nakatayo sa tabi nito si Mac. Pasensya na, Manong. May naramdaman akong hindi maganda. Kaya pumasok ako sa silid ni Manang Creensya at nadatnan ko nga ang isang wakwak. Pagpapaliwanag ni Mac. Sinang-ayunan naman ito ni Creensya. Huwag kang magalit sa kapatid mo, Isko. Totoo ang sinasabi niya. Kung hindi dumating si Mac, malamang wala na ang anak mo. Ayoko ng ganitong buhay, Isko. Ilayo mo ko sa lugar na to. Kung talagang mahalaga kami sa'yo ng anak mo, ialis mo ko dito. Pagmamakaawa ng asawa. Dahil sa nangyari, napag-isip-isip ni Isko
na tama ang sinabi ni Creensya. Malalagay lamang sa peligro ang buhay ng mag-ina kung mananatili sila sa lugar. Kaya ng gabing yun, nag-utos si Mang Pedring na hanapin ang nilalang na nagtangkas sa buhay ni Creensya. Nagawa naman nila itong mahuli at mapaamin. Ayon sa nilalang, napag-utusan siya ni Gardo na patayin ang sanggol sa sinapupunan ni Creensya. Kinabukasan, kinausap ni Isko si Mang Pedring. Nagpaalam itong luluwas ng syudad upang mailayo ang asawa at anak sa kapahamakan. Lolo Pedring, patuloy lang na manganganib ang buhay ng mag-ina ko sa lugar na to. Alam kong nangako sa inyo, pero hindi ko po pangahawakan yun. Dahil sa nangyari kagabi, mahirap magpakasiguro. Kaya mas mabuti pang ilayo ko na lang yung mag-ina ko. Gusto ko lang silang mamuhay ng normal. Hindi kita pipigilan sa gusto mong mangyari, Isko. Ngunit isang bagay lang ang palagi mong tatandaan. Kailanman, hindi magkakaroon ng normal na buhay ang mga kagaya natin. Kung talagang buo na ang pasya mo, isama mo si Max sa pagluwas. Nang sa ganon, may kasama naman kayo ng asawa mo sa kung saan man kayo mapunta. Wika ni Lolo Pedring. Nang araw ding yun, nilisa ni Isko at Creensya ang baryo. Namuhay ang mga ito sa syudad. Nakahanap na magandang trabaho si Isko at sa tulong ni Mac, namuhay sila ng mapayapa. Ilang buwan pa ang nakalipas, isinilang ni Creensya ang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan itong Jaime ni Isko. Inakala niya na matatahimik na ang buhay dahil naisilang na ang anak. Ngunit nagkamali pala ito. Dahil 5 buwan lang matapos isilang si Jaime, isa na namang pagsalakay ang naganap. Nagawang iligtas ni Max si Jaime, ngunit hindi pinalad si Creensya. Dito nalaman ng binata ang katotohanang hindi namatay sa sakit ang ina, kundi pinatay ito ng aswang. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos ang mga nasaksihan, biglang bumalik sa ulirat si Jaime. Napatitig sa ama. Alam ko na ho ang totoo, tay. Hindi namatay si nanay sa sakit. Kagaya ng sinabi mo sa akin. Pinatay siya ng mga aswang. Ngayon, may mas dahilan ako para manatili dito at hanapin ang mga responsable sa kamatayan ni nanay. Bagay na sana matagal mo nang ginawa. Wika ni Jaime. Nalumo si Isko sa mga narinig nito. Alam ko, anak. Ngunit pinangunahan ako ng takot. Wala akong kakayahan kagaya ni Tio Macmo at ni Lolo Pedre. Kaya hindi ako makagawa ng paraan para maipaghiganti ang nanay mo. Tugon ni Isko. Inawat naman ni Lolo Pedring ang dalawa. Hindi na nararapat magsisihan pa tayo sa nangyari. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa pa. Ngayong alam mo na ang totoo, Jaime. Nasa iyo ang pagpapasya. Handa ka na bang wakasan ng 200 taong kong buhay? Ano ho bang ibig niyong sabihin, Lolo Pedring? Ang ibig kong sabihin, handa ka na bang tanggapin ang kapalaran mo bilang aking tagasunod? Sa paraang ito, makakapagpahinga na ang katawang ko, Apo. 200 taon na akong nabubuhay at inantay ko ang pagkakataong ito para sa wakas makapagpahinga na. Alam kong makasariling pakinggan, pero ang gusto kong mangyari, hindi lamang para sa ikabubuti ng isa, kundi pang kalahatan. Hindi na ganong kalakas ang katawan ko
para gamitin ang kakayanan nating mga gabunan. Alam na mga kalaban ang kalagayan ko, Jaime. Kaya kailangan kong maipasa sa susunod na tagasunod ang bertud upang mapanatili ang kaayusan. Hindi lamang sa pamamahay na ito, kundi maging sa buong baryo. Pagpapaliwanag ni Lolo Pedring, tinignan ni Jaime ang ama. Kagaya ng dati, tumango lamang ito bilang pagsang-ayon. Lolo Pedring, kung ito na po ang kapalaran ko, buong puso ko pong tinatanggap, Lolo. Kung ganon, ihanda mo na ang iyong sarili, Apo. Ngayong gabi, ililipat ko sa iyo ang bertud. Asahan mong marami ang magtatangkang pumigil sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kagaya ng sinabi ko, matagal nang inantay ng lahi natin ang pagkakataong ito. Josefa, sabihan mo na ang lahat ng matatapat nating mga kaanak. Ngayong gabi itatakda ang bagong pinuno ng angka ng mga gabunan. Wika ni Mang Pedring. Nang madinig ng mga kamag-anakan ang sinabi ng matanda, nagsipag-alulong ang mga ito. Nagdiwang at isa-isang umalis para ibalita sa lahat ang mga kaganapan. Maya-maya pa, nagtipon ang lahat sa loob ng tahanan. Nakaupo si Mang Pedring sa paborito nitong pwesto, habang si Jaime naman nakaluhod sa harapan ng matanda. Maya-maya pa ay nagsimula ng mag-usal na mga engkantasyon ang ibang kaanak na babae. Maya-maya pa, napansin ni Jaime na unti-unting nagbabago ang kulay ng balat ni Lolo Pedring. Naging kulay itim ito at ang mga markang nasa mukha at braso ng matanda ay isa-isang nagliwanag. Oras na, Jaime. Ngayon tatanungin kita sa kahuli-hulihang pagkakataon. Handa ka bang tanggapin ang kapangyarihan ko bilang pinunong gabunan at harapin ang mga responsibilidad na kaakibat nito? Tanong ni Lolo Pedring. Natagalan bago sumagot si Jaime. Iniisip nito ang maaaring kalabasan at kung ano ang kahaharapin sa oras na maipasa sa kanya ang bertud. Jaime, hinihintay ni Lolo ang sagot mo. Huwag mo siyang madaliin, Isko. Hindi madali ang magpasya sa ganitong sitwasyon. Mas maganda kung bukal sa kalooban ng anak mo ang pagdanggap. Mas magiging makapangyarihan ng bertud. Pag-uusap ng maglolo. Maya-maya ay iniangat ni Jaime ang ulo at nagsalita. Buong puso ko pong tinatanggap ang katungkulan, Lolo. Kung ganon, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng mga bathala, itinatalaga kitang bagong pinuno. Tanggapin mo ang bertud na ito at gamitin ang kapangyarihan upang pamunuan ang ating angkan na may patas na hustisya at pagpapasya. Simula sa araw na ito, ikaw na ang bagong patriarka at mula sa iyo sisibol ang panibagong angkan ng mga gabunan. Matapos magsalita, hinawakan ni Lolo Pedring sa magkabila ang pisngi si Jaime. Pilit nitong ibinuka ang bibig ng binata habang may kung anong lumalabas sa bunganga ng matanda. Isang makinang na itim na bato ang nalaglag sa bunganga ni Jaime. Nagtuloy-tuloy ito pababa sa lalamunan hanggang sa manatili sa kanyang sikmura. Matapos ay binitawan ito ni Mang Pedring. Marahang naupo ang matanda na tila biglang nanghina. Samantalang si Jaime naman nanatiling nakaluhod habang pinakikiramdaman ang sarili. Jaime anak, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Tatay Isko. Nag-angat naman ang tingin si Jaime
Hinawakan sa balikat ang ama. Ayos lang ho ako, tay. Ang totoo niyan, napakagaan ng pakiramdam ko. Ito pala ang lakas ng isang gabunan. Lolo Pedring, ano na po yung mangyayari sa inyo? Tanong ni Jaime. Nagulat ang binata. Biglang naging butot balat ang matipunong katawan ng matanda. Nawala na din ang mga marka nito sa balat. Hinawakan ng binata ang kamay at nagsalita. Sa wakas, nagawa ko nang ibigay sa iyo ang aking kapangyarihan. Tapos na ang misyon ko sa mundong ito, Apo. Ngunit may isang kahilingan sana ako. Pwede mo ba kong buhatin papunta sa aking silid? Gusto kong doon mamahinga. Wika ni Lolo Pedring. Sinunod naman ni Jaime ang kahilingan nito. Wala ni isa sa mga kaanak nila ang pumasok bilang pagrespeto sa bagong pinuno. Lolo, hindi pa kayo mamamatay. Marami pa akong dapat matutunan mula sa inyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Kusang darating ang mga kaalaman sa iyo sa pamamagitan ng ating mga gabay na diwata. Dumating na ang paglubog ng araw para sa akin. Ngunit masaya akong lilisan sa mundong ito. Dahil sa wakas, sa loob ng 200 taon, nagawa ko ang kaisa-isang misyon. At ito ay ang ipasa sa aking totoong tagapagmana, ang bertud. Pamunuan mo ang angkan natin ng patas, iho. Matapos magsalita, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Lolo Pedring. Unti-unting natunaw ang katawan hanggang sa tuluyang na maging alikabok. Tinipon ni Jaime ang mga labi. Dinala sa dalampasigan upang isaboy ito sa tubig. Paalam ho, Lolo Pedring. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko pababayaan ang ating angkan. Mamahinga ka na. Kasama ng iba pa nating mga kalahi sa piling na mga bathala. Wika ni Jaime. Matapos ay bumalik na ito sa baryo. Sinalubong ng hiyawan ang binata bilang pagpupugay sa bago nilang pinuno. Nagsagawa din ng malaking piging bilang paggunita sa pamamahinga ni Lolo Pedring. Ngunit sa kalagitnaan na masayang pagtitipon, isang kaguluhan ang lumantad. Nagpakita ang mga sakop ni Gardo sa pamumuno ng apo nitong si Ismael. Itigil ang kasiyahang ito. Ngayong patay na si Tandang Pedring, wala na kayong karapatang magsaya. Ako bilang mula sa direktang hanay ni Gardo, ang susunod niyong pinuno. Wika ni Ismael. Biglang natahimik ang lahat. Naupo lamang sa sulok si Jaime habang pinagmamasdang maglakad paikot ang kanilang hindi inaasahang panauhin. Halatang wala itong kaalam-alam sa mga naganap. Magsasalita na sana si Josefa, ngunit kagad itong pinigilan ni Jaime. Manong Josefa, hayaan mo siyang magsalita. Walang kaalam-alam ang taong yan sa mga nangyayari. Pero Jaime, nakakagulo siya sa kasiyahan. Nakakahiya sa'yo bilang bago naming pinuno. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon, hayaan mo muna siya. Maya-maya lang, malalaman ng taong yan ang dapat niyang kalagyan. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy lamang sa pag-aamok si Ismael. Pinapaluhod nito ang mga tao sa bakuran nila Jaime. Ngunit ni isa sa kanila ay walang sumusunod. Nakatitig ang mga ito sa binatang nakaupo sa sulok.
Bagay na napansin naman ni Ismael. Aba, nandito ka din pala. Bakit kayo nakatingin sa taong ito? Teka, ikaw yung pulis na apo ni Tandang Pedring, hindi ba? Yung anak ng duwag na si Isko. Wika ni Ismael. Napahawak na lamang sa ulo si Tatay Isko. Ayaw na ayaw ni Jaime na iniinsulto ang ama. Tumayo ang binata at marahang naglakad papalapit sa kinatatayuan ni Ismael. Nang mga sandaling yon, hindi pa lumalabas ang mga palatandaan sa katawan ng binata. Kaya wala pa din kaide-ideya si Ismael kung sino ang kanyang kaharap. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, ang iniinsulto si tatay sa harapan ng maraming tao. Hindi mo alam ang totoong nangyari, kaya wala kang karapatang tawagin siyang duwag. Wika ni Jaime. Tumawa ng malakas si Ismael at tinapik sa balikat ang binata. At ano naman sa tingin mo ang magagawa ng Hindi na naituloy ni Ismael ang sasabihin. Biglang hinawakan ni Jaime ang kamay. Dali-daling piniga. Oh, anong problema? Bakit parang nasasaktan ka yata? Hawak-hawak ko pa lang yung kamay mo. Walang hiya ka. Bitawan mo ko! Binitawan ni Jaime ang kamay nito. Muling naglakad babalik sa kinauupuan. Akmang susugod pa sana si Jaime nang bigla itong lingunin ng binata. Tumambad sa kanya ang mga marka na sumasagisag sa patriarka ng mga gabunan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na. Wala kang karapatang sirain ang kasiyahan ng mga tao sa lugar na ito. Wika ni Jaime. Nanginginig namang tumayo si Ismael. Dahan-dahang umatras. Umaktong hahakbang si Jaime. Bigla namang kumaripas ng takbo si Ismael. Nagtawanan ang mga tao dahil sa naging reaksyon nito. Siguradong makakarating ito sa kanilang panig at hindi titigil ang isang yon hanggat hindi nakakagante sa pagpapahiya sa kanya. Sa mga nakita niya, siguradong mangingilag ng bumalik ang Ismael na yon. Huwag ka lang magpapakampante, Jaime. Dahil may pagkatraidor si Ismael. Gagawa at gagawa ng paraan ng taong yon para makagante. Ngayon pang naungusan mo siya, siguradong hindi sila papayag na ikaw ang maging pinuno. Matagal ding pinangarap ni Tandang Gardo ang maging patriarka. Ngunit namatay na lamang ito nang hindi yun natutupad. Siguro naman, handa tayo sa maaari nilang gawin. Wala kayong dapat ipag-alala. Dahil hindi ko rin hahayaang guluhin nila ang kapayapaan ng baryong ito. Pag-uusap ng tatlo, ipinagpatuloy nila ang kasiyahan hanggang sa sumapit ang umaga. Bakit hindi ka muna magpahinga, anak? Buong gabi ka nang gising. Wag po ninyo akong alalahanin, tay. Hindi po ako nakakaramdam ng antok. Medyo naninibago pa po ako sa katawan ko . Bigla na lang akong lumakas at pakiramdam ko, tumalas din lahat ng pandama ko. Yan ang pangkaraniwang kakayahan ng isang kagaya natin. O siya, kung ayaw mong matulog ako na lang. Maiwan na muna kita, anak, ha? Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya ay dumating sina Josefa kasama ang ilan sa mga kaanak. Masamang balita, Jaime. Mukhang nagsisimula ng manggulo ang grupo ni Ismael. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na nandito din pala ang nakakatanda niyang kapatid na si Julio. Mapanganib ang aswang na yun, Jaime. Bukod kay Amang Pedring, isa din siya sa kinatatakutan ng ating mga kalahi dahil wala itong pakundangan kung pumatay
Kinakain din niya ang mga kalahi natin. Wika ni Josefa. Tumayo si Jaime sa kinauupuan. Naglakad palabas ng bakuran. Sinundan naman ito ng dalaga. Kung kinatatakutan siya ng mga tao, pues ibahin niya ako, Manong Josefa. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ko hahayaang guluhin ng kung sino lang ang kapayapaan sa baryong to. Sabihan mo ang mga kamag-anak nating magtipon dito sa bahay ni Lolo Pedring. Walang may iwan, ni isa man sa kanila. Utos ni Jaime. Mabilis namang nagsipag-alisan ang mga kalalakihang kasama ni Josefa upang iparating ang utos ni Jaime. Saan ngayon ang punta mo, Jaime? Sasalubungin ko sila, Manang. Maiwan ka na lang. Sabihan mo si tatay sa plano ko. Pakitali na din sa kama yung taong yun dahil siguradong susundan niya ako. Masusunod, Jaime. Wika ni Josefa. Dali-dali itong bumalik sa tahanan. Samantalang si Jaime naman ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kabisera ng baryo. Nakasalubong nito ang mga taong bitbit ang kanilang mga gamit. Maya-maya pa, narating na ng binata ang kabisera. Naupo ito sa balong nasa sentro ng baryo habang hinihintay ang pagdating ng grupo ni Ismael. Ilang sandali pa ang nakalipas. May ilang kalalakihang naglalakad papunta sa kinaroroonan. Sinisira ng mga ito ang bawat madaanan. Nakita ni Jaime si Ismael. Nakatayo ito sa isa pang malaking lalaki. Huminto ang grupo sa harapan ng binata. Walang pagdadalawang isip na kwinelyuhan ng malaking lalaki si Jaime. Siya ang sinasabi ko sa inyo, Manong, na tumanggap ng bertud ni Tandang Pedring. Wika ni Ismael. Totoo ba ang sinabi ng kapatid ko? Ipinahiya mo siya sa harapan ng maraming tao. Tanong ng lalaki. Hinawakan ni Jaime ang kamay nito at dahan-dahang inalis. Maaari naman siguro tayong mag-usap ng hindi nakalapat ang kamay mo sa kwelyo ng damit ko, ano? Oh, tama ka. Pero siya din ang nag-umpisa. Wala akong pakialam kung siya o kayo ang nagsimula ng gulo. Gusto kong malaman kung totoo ba ang sinabi ng kapatid ko. Ikaw nga ba ang nagmana ng bertud ni Tandang Pedring? At kung totoo man, gusto kong sukatin ang lakas mo. Ikaw marahil yung sinasabi nilang Julio, ano? Wala akong panahon para makipaglaro sa'yo. Pero kung guguluhin mo yung katahimikan ng baryo, hindi ako magdadalawang isip na pigilan ka. Tignan mo ang paligid mo. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa namin? Pasalamat lang yung mga taga dito dahil hindi namin sila naabutan. Ngayon, anong gagawin mo? Tanong ni Julio. Laking gulat nito dahil biglang nawala ang binata sa kinatatayuan. Biglang nataranta si Julio at nang magpakita ang binata ay nasa likod na niya ito. Isang malakas na suntok ang binigay ni Jaime, dahilan para mapaatras si Julio. Dali-dali naman itong tumayo at sinugod ang binata. Sinangga ni Jaime ang kamao nito. Nanlaki ang mga mata ni Julio nang magpakita ang totoong anyo ni Jaime. Ang anyo ng isang totoong patriarka. Ikaw nga ang naging tagapagmana ni Tandang Pedring. Biglang natigilan si Julio sa mga nakita. Sinakal ito ni Jaime at itinaas. Walang sino man ang makakasira ng kapayapaang pinangalagaan ni Lolo Pedring sa mahabang panahon. Hindi ikaw. Hindi sino man sa inyo. Wika ng binata. Sabay bali ng leeg ni Julio. Napasigaw na lamang si Ismael. Hindi nito inaasahang mamamatay ang kapatid sa labang yun. Sinugod nito si Jaime.
Ngunit hindi niya magawang makalapit. Biglang nanigas ang katawan nang titigan siya ng binata. Naglakad ito papunta kay Ismael at gamit ang matatalas na kuko, pinugutan niya ito ng ulo. Nagsipagtakbuhan ang iba pa nilang kasama. Hindi na nito hinabol pa ang binata. Sa halip ay umuwi ito at binalitang patay na si Ismael, maging ang kapatid nitong si Julio. Nakakapanghinayang ang buhay ng dalawang yon. Namulat sila sa maning paniniwala na tanging kapangyarihan lang ang mahalaga sa mundo. Pero mabuti na lang at binigyan mo na sila ng kapahingahan. Ginawa ko lang yung nararapat, Manang Josefa. Siguro naman ngayon wala nang magtatangka sa baryong ito. Wala na, Jaime. Salamat sa'yo dahil tinanggap mo ang pamana ni Amang Pedring. Kagaya ng sinabi ko, Manang, ito ang kapalaran ko, kaya buong puso kong tinatanggap. Pag-uusap ng dalawa. Muling nabalot ng kapayapaan ang baryo nila Jaime. Nagpasya na din itong magbitiw sa pagkapulis at mamuhay na lamang kasama ang mga kaanak. Kakibat ito ng pangakong pangangalagaan ang kapayapaan ng baryo. Nakontento sa makaluma at simpleng pamumuhay ang binata. Hanggang sa magkaroon ito ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang naging moderno ang pamumuhay ng mga tao sa baryo. Walang sino man ang nagtatangkang manggulo sa lugar dahil sa takot na baka balikan sila ng dati nitong pinunong si Jaime. Ayon sa mga naiwang malapit na kamag-anak, bigla na lamang itong nawala. Hindi nila alam kung saan ito naroroon. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Hindi sila pinababayaan ng pinuno. Dumating ang pagkakataon sa baryong yun na sinasalakay sila ng mga rebelde. Walang natirang buhay sa mga ito. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, wasak ang katawan nito. Halos hindi na makilala. Alam na mga taga-baryo kung sino ang may gawa. Walang iba kundi ang kanilang pinuno na si Jaime, ang gabunang tagasunod. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.